Sila ay ang 4 na Hunter Examiners na naata sa maging gabay sa 287 Hunter Exam. Pero sa likod ng kanilang simpleng pagpapakilala mga idol, may isang dahilan kung bakit sila mismo ang pinili ng Hunter Association upang subukin ang mga pisikal, mental at potential sa NEN ng mga aplikante. At sa video ito mga idol, aalamin natin kung bakit sina Menchi, Buhara, Lipo at Satots ang napiling examiner, ano ang kanilang kakayahan, Hunter type at ang posibleng NEN type na bumabalot sa kanilang lakas. Simulan natin kay Satots, ang unang examiner na agad sumubok sa pinaka-basic ngunit pinakamahirap na aspeto ng pagiging hunter, ang tibay ng katawan at isipan. Bilang isang ruin hunter, si Satots ay sanay sa mahabang paglalakbay, matinding pagod at walang humpay na paghabol. Ang kanyang exam ay hindi tungkol sa laban, kundi sa disiplina at determinasyon. Ipinakita niya na hindi sapat ang lakas, kailangan mong marunong magtiis. Dahil dito mga idol, malinaw kung bakit siya ang unang examiner. Siya ang nagsasala ng mga walang sapat na pundasyon. At sa NEN, posible siyang isang enhancer o emitter dahil sa kanyang napakalakas na stamina at control sa aura habang gumagalaw ng matagal nang hindi napapagod. Sumunod naman si Buhara, ang kabaliktaran na inaasahan ng marami, isang gourmet hunter na tila tamad at gutom palagi. Ngunit huwag magpapalin lang dito mga idol dahil ang kanyang NEN exam ay tungkol sa survival at adaptability. Kakayahang mabuhay gamit lamang ang kaalaman at diskarte. Si Buhara ay pinili bilang examiner dahil kinakatawan niya ang isang mahalagang prinsipyo ng pagiging hunter. Ang mundo ay hindi laging patas, kaya kailangan mong umangkop. At sa NEN, malaki ang posibilidad na siya ay isang enhancer dahil sa kanyang matinding physical strength at resistensya na mahalaga sa survival-oriented na pamumuhay. At kasunod dito ang kasama niyang si Menchi, ang pinaka-stricto at kontrobersyal sa 4. Isa ring gourmet hunter, ngunit kabaliktaran ni Buhara pagdating sa pamantayan. Si Menchi ay kumakatawan sa perfection at kaalaman, hindi sapat na makagawa ka, kailangan mong umunawa. Ang dahilan kung bakit siya ang napiling examiner ay dahil ang Hunter Association ay hindi lang naghahanap ng malalakas, kundi ng mga may talino, pag-aaral at respeto sa larangan. At sa NEN, posible siyang isang conjurer o manipulator dahil sa kanyang precision, focus at striktong control, mga katangiang akma sa isang taong mataas ang pamantayan sa bawat detalye. At ang panghuli si Lipo, ang examiner na nagdala ng psychological warfare sa Hunter exam. Bilang isang veteranong hunter at proctor, si Lipo ay eksperto sa mind games at mental endurance. Ang kanyang exam ay hindi lang tungkol sa tapang, kundi sa kakayahang mag-isip sa ilalim ng pressure. Pinili siya bilang examiner dahil kinakatawan niya ang realidad ng pagiging hunter. Hindi lahat ng kalaban ay pisikal at hindi lahat ng panganib ay nakikita. At sa NEN, malakas ang posibilidad na siya ay isang manipulator dahil sa kanyang kakayahang impluwensyahan ang takbo ng desisyon at emosyon ng mga aplikante. Kung susumahin mga idol, hindi aksidente na sina Menchi, Buhara, Lipo at Satots ang napiling examiners. Bawat isa ay kumakatawan sa isang aspeto ng pagiging tunay na hunter: endurance, survival, knowledge at mental strength. At sama-sama, binuo nila ang isang exam na hindi lang sumusubok ng lakas, kundi ng buong pagkatao. At dito natin makikita na ang Hunter exam ay hindi simpleng pagsubok. Ito ay salamin ng mundo ng hunters, kung saan tanging ang handa sa lahat ng anyo ng panganib ang may karapatang magpatuloy. Kung nagustuhan ang video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at i-hit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.